So tayo po ay mag-start. Isang mapagpalang gabi sa atin lahat, mga kaibigan. Meron po tayong gaganaping debate sa pagitan ng Seventh-day Adventist at saka sa Iglesia ni Cristo. Ang paksa po, Salvation by Faith Alone. No, ang magiging affirmative po ay si Brother Dinmar at ang tututol ay si Brother Shin. So ito po muna, bago tayo dadako sa susunod nating hakbang, ay pupunta muna tayo sa palatuntunan o tuntunin ng ating pag-uusap. Una na batayan ay ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 4 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question or ang debater na next question. No, yung tinatanong lamang magsalita na next question kung enough na sa kanya ang 4 na segundo. Number 2, kung kategorikal ang question o ang tanong, kailangan sumagot ng kategorikal muna bago magpaliwanag. Hindi lalampas ng 20 segundo. Lilinawin po natin ito, mga debaters. Pag tinanong po kayo ng kategorikal, kailangan mauna muna ang tatanggapin natin, mauna muna ang kategorikal at saka na yung paliwanag. Ang nangyayari kasi sa debate, huli na po yung kategorikal, no? So, magwa-warning ho tayo mamaya pag ma-violate po ito. Number 3, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 segundo na sagot sa pagpapaliwanag bakit hindi niya sinagot ang tanong. Ayon. 4, ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar, bilang at iba pa na gaya nito ay kailangan sagutin ng ayon sa uri ng tanong o ayon sa hinihingi. Panglima, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side, at sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner sa ating examine kahit ano inilatag man o hindi inilatag, basta na ayon lamang sa paksang pinag-uusapan. Pang-anim, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, babawasan ng 2 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. 7, bawat senaryo ng objection, 1 bisis lamang maaring magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator, no? Patas po ito, affirmative or negative. No, isa lamang ang tatanggapin nating objection bawat tanong, no? 8, no unprofessional attitude, no side comments. Kasama dito ang pagbanggit ng mga salitang hindi kanais-nais o ang personal na pagpuprovoke, gagamit man ng mga instrumento na kung saan may insulto ang inyong kausap, ay pinagbabawalan po natin yan, kundi tayo ay pupukus ayon po sa tinatanong o ayon lamang sa gustong isagot, no? Pang-siyam, no challenge question. Halimbawa, kung mabasa ko ba, talo ka na, no? So hindi natin papayagan anumang uri ng pag-challenge o paghahamon ng debate kung mabasa o hindi mabasa. Pang-10, hindi pwedeng mag-interrupt ang debater during presentation. Tumawag ng moderator kapag mayroong problema. Sa conclusion, wala ng objection. Pero gusto ko i-revise po ito. Halimbawa po sa inyong presentation ay walang karapatan ang debater para mag-interrupt, kundi ang moderator lamang ang titingin kung ito ba ay papasa sa batayan ng pag-uusap, kung ito po ba ay professional o unprofessional na pagtatalakay, no? 11, bawal mag-butt-in sa moderator, automatic warning. No, halimbawa, kung ano po ang desisyon ng moderator, yan po yung ating susundin. Pagkatapos mapakinggan ng moderator ang magkabilang panig, ang kanyang pasya ay kailangang sundin upang makapagpatuloy tayo sa debate at hindi na muna susundan ng another objection. 3C, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasayos ng debating ito. Agree po ba ang ating affirmative sa ating batayan ng ating pag-uusap?
Yes po. Agree po ako, Mr. Moderator. Okay, thank you. Sa atin namang negative side, kay Brother Shin, agree po ba kayo? Agree po, moderator. Okay. So, ang magiging sit-up ng ating pag-uusap ay 10-7-5, no? 10 minutes presentation, 7 minutes cross-examination, and 5 minutes conclusion. Ganon din po sa ating rebuttal, no? Yan ang standard na susundin po natin. Pero bago po tayo dadako doon, no, sa magiging mainit at magiging magandang pagtatalakayan, no, ng bawat panig, mga kaibigan, ano ba ngayon? Tingnan ko muna ha. October 16, 2025, Thursday, ang kanilang debate. Ulitin natin, sana yung thumbnail natin. Salvation by faith alone, ang affirmative ay si Brother Dinmar ng Seventh-day Adventist, at ang negative ay si Brother Shin ng Iglesia ni Cristo. No? So bago tayo pupunta sa formal debate, kailangan muna natin marinig at magpakilala ang bawat panig. Mauna tayo sa ating moderator. Moderator, sa ating affirmative, no? Bago ibigay sa moderator. Affirmative, meron ka pong 1 minuto upang magpakilala. Okay, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ang inyong pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Denmar Santiago, isa pong ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist Church. At tayo po ay tatayo sa ating paniniwala o ating sinasampalataya ng aral at katuruan ng Biblia na patutunayan natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya naman po mga kapatid, inaasahan po natin sa gabing ito, nawa mga kapatid ang ating masumpungan ay ang katotohanan lamang at ang ating Panginoon ang maitaas at maparangalan sa gabing ito at hindi po ang inyo pong maliit na lingkod. Yun lamang at maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, thank you. Dadako din tayo sa ating negative. Brother Shin, meron ka pong 1 minuto din. Brother Shin, di ka po naririnig, bro? Di siya nagsasalita. Hello. Rinig po. Okay. Okay po, ibalik po ang kanyang 1 minuto. Sige, bro. Ngayon, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Shane, kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay tutol sa paksa na patutunayan ng ating kausap na salvation by faith alone. Disclaimer lamang po, ako po ay hindi ministro, di rin po manggagawa, at hindi rin official debater po ng relihiyon na akin pong kinabibilangan. Ako po ay simple at karaniwang kaanib lang po sa Iglesia ni Cristo. Gandang gabi po sa ating lahat. Salamat. Ayun, maraming salamat at narinig po ninyo ang bawat panig, affirmative at negative. Ang paksa, titingnan po ninyong mabuti. Ito ang dito po kukuha ng pag-uusapan, salvation by faith alone. Okay, hindi na po natin patatagalin. Bibigyan na po natin, no, ng 10 minuto ang ating affirmative. Brother Dinmar, magsisimulang inyong oras kung kayo'y magsasalita na. Okay, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po kayo? At ang inyong pong malit na lingkod kay Cristo, Brother Denmar Santiago, ay hinihiling ko mga kapatid na kayo ay nasa maayos pong kalagayan sa pagkakataong ito. Ngayon, mga kapatid, ay patutunayan po natin sa gabing ito ang ating pananampalataya na katuruan ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ibig sabihin,
pagka sinabi natin na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ito ay walang kalakip na gawa. Ano po ang ibig sabihin nito? Wala hong kalakip na gawang makapagliligtas o yung meritorious works, mga kapatid. Sa madaling salita, hindi po nakikredito ang anumang gagawin ng tao sapagkat ang sabi ni Propeta Isaias sa kanyang sulat, sa kanyang aklat, dito po sa aklat po ng Isaias. Basahin po natin mga kapatid. Ito po. Ang sabi ni Propeta Isaias, yung ating mga gawa. Sabi dito, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi. Ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. Dito po sa talatang ito, sa 64 verse 6, ay maliwanag po ang sinasabi ng talata na ang katwiran ng tao ay gaya ng isang maruming basahan. Kaya po nakikita natin sa Biblia na dito ho sa aklat ng Henesis, sinabi mismo ng Panginoon kay Moses, ang sabi niya, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lang parati. Dito sa talatang ito, maliwanag ho na sinasabi na ang bawat haka ng pag-iisip at puso ng isang tao ay pawang masama na lang parati. Ito po yung tinatawag nating human depravity. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tao ay intrinsically evil, mga kapatid. Dito po ay inilalarawan sa atin ni Apostol Pablo na ang tao sa kanyang likas, siya ay patay, mga kapatid. Ang sabi dito sa 2:1 ng Efeso, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Dito, mga kapatid, pagka po sinabing patay, nagkakaintindihan po kami ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, pagka sinabing patay, ang patay ay walang magagawang anuman. Ito po ay simboliko na nagpapatunay na kapag ang kalikasan ng isang taong nagkasala o makasalanan ay itinutulad siya sa patay. At ayon dito sa talata, mga kapatid, tayo'y binuhay ng Panginoong Hesukristo. Dito ho sa Efeso, ibababa lamang po natin sa talatang 8. Sabi ay ganito, mga kapatid. 7 muna. 7, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Dito po, mga kapatid, mapapansin ninyo na ang dakilang kayamanan ng biyaya ng kagandahang loob ng ating Panginoon ang siyang ihahayag niya. Paano? Ang kasunod na talata, ang sabi, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sa madaling salita, mga kapatid, kung ang isang tao ay itinuturing ng Diyos na patay sa kasalanan, at ang kanyang puso at isip ay pawang masama na lang parati, at ang anumang gagawin niya ay sa harapan ng Panginoon ay gaya ng basahang marumi,
wala hong magagawa ang tao o ang kahit ano paman para siya ay maging sakdal. Liban lamang kung ang isang tao ay biyayaan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko dyan, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Noong tayo'y biniyayaan ng Panginoon, ano ba ang ibig sabihin ng biyaya? Ang biyaya, mga kapatid, ito ay ang undeserved gift ng Panginoon sa atin. Ano po? Ito ay hindi marapat na tanggapin ng tao, subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang biniyayaan upang tayo'y makapanampalataya, sapagkat kung hindi tayo bigyan ng Panginoon ng biyaya, hindi tayo makapananampalataya. Kaya sabi ko dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang madaling pong salita, kinakailangan po pala na ang tao, bago siya manampalataya, ay bubuhayin na mag-uli siya ng Panginoon. Saan po natin yan mababasa? Dito sa aklat naman ng Tito. Sa aklat ng Tito, talatang 3, versikulo 5. Ganito ating mababasa, mga kapatid. 3, ang talata po ay 5. Ganito po sabi. No? Not by works of righteousness which we have done, but, sabi dito, according to the mercy He saves us, by the washing of the regeneration and the renewing of the Holy Ghost. So dito, mga kapatid, baliwanag, ipinapahayag ni Apostol Pablo na hindi dahil sa mabubuting gawa ng katwiran o works of righteousness o yung ano sa Tagalog ito? Gawa sa katwiran, no? Na sa ganang ating sarili ay iniligtas tayo, hindi ho. Iniligtas tayo base sa talata ayon sa kanyang kaawaan. At nung maawa ang Diyos sa atin, mga kapatid, tayo ay hinugasan at tayo'y muling ipinanganak sa Espiritu Santo, yung pagiging born again or regenerated. No? So, ibig sabihin, you have to be regenerated bago ka manampalataya. Okay? Ganun po yun, mga kapatid. Kasi ang tao nga, dahil siya ay naturally or intrinsically evil, sa ganang kanyang sarili, walang pananampalataya ang tao. Unbeliever nga po eh. No? So, wala hong kakayahan ang tao na makapanampalataya liban lamang kung tumanggap siya ng biyaya. No? Kaya, ito po, mga kapatid, ang turo ng banal na kasulatan. No? So, kailangan ang ating kausap, ma-establish niya na may idadagdag pa bukod sa biyaya na dapat na required sa kaligtasan. No? So, mamaya, asahan natin yan sa kanya, na babanggitin niya. No? So, ngayon. Time na po. Ngayon, maraming salamat, Brother Dinmar, sa iyong napakagandang presentasyon. Ngayon po ay dadako tayo sa 7 minutong pagtatanong ni Brother Shin, no, kay Brother Dinmar. Brother Shin, handa na po ba kayo, bro? Palagay po nating time sa screen. Handa na, kuya. Yeah, saglit lang ha. Timer. Ayun, magandang gabi, Kuya Denmar.
Ang unang tanong ko sa iyo, Kuya Denmar. Saglit Tama lang, ba Brother binanggit? Shin. Saglit lang, di makita yung oras natin. Sino bang timer kanina? Yung host po, yung timer, yung host. Host, paano muna? Pa-assess muna. Nasaan na yung timer natin? Ano, saan ba siya? Meron bang ibang magta-time dan? Ayun. Ayan na. Ayan na, ayan na. Okay, brother, yung segundo bro ha. I-prepare mo ha. Brother host, yung segundo. Ano na lang. Pa-open mic lang bro. Pa-unmute lang. Hindi ko maano yung segundo, baka pwede i-moderator ikaw na lang mag-ano sa timer sa question and answer. So, hindi nila makita. Hindi nila makita. Okay lang, may tiwala tayo kay, kay Pastor Dino. Pastor Dino. Kasi so dito, hindi sige. ko maano, hindi ko makontrol. Sige po. Brother Shin, go ahead. Go ahead. Ayun. Unang tanong ko sa iyo, Kuya Denmar. Tama ba binanggit mo kanina na yung pananampalataya na ikaliligtas ng tao ay walang kalakip na gawa? Yes or no? Yes or no? Okay, sagot ko, 10 seconds. Ang akin pong sagot kanina ay... Objection, moderator. Okay, objection. Host, pa-mute na lang bro. Na bumabalik. Opo, ang tanong ko po ay categorical. Kung yes or no, sagutin muna yung categorical bago. Saglit lang bro. Host, ano ka muna bro? Mag-mute ka muna. Okay. Anong objection mo, Brother Shin? Ang objection ko po, categorical po yung aking tinatanong. Hindi po siya sumagot ng categorical, nalabag niya yung rules. Ang Sige, tanong bali. Counter? Sige, bro. Counter? Sige, moderator's time muna po. So, bali, ang objection ni Brother Shin ay ang pinagpipilian ay categorical. Mamili daw muna doon bago magpaliwanag. So, Brother Dinmar, anong counter objection? Counter, Mr. Moderator, meron tayo sa rules. Kung hindi sasagutin ng categorical, maaaring sumagot ng 10 seconds. Okay. 8 seconds lang, bro. So, kung Okay. hindi po 8 seconds. masagot ang categorical, meron tayong 8 seconds. So, ito, Brother Shin, alalahanin po ninyo, pag hindi siya makasagot no, ng categorical at nabanggit niya po ang 8 seconds, automatically valid po yun. Okay? So, hindi po tayo mag-o-object doon. Mag-o-object lamang po tayo kung nagpaliwanag siya, hindi niya muna binanggit yung 8 seconds or ang categorical na pinagpipilian. Okay? Brother Dinmar, bibigyan kita ng 8 segundo upang Okay. sumagot. Faith with no meritorious works. Yun po ang aking sinabi kanina. Next question. makatwid, ang tinitindigan mo ngayon, yung pananampalataya na ikaliligtas ng tao, may kalakip na gawa. Yes or no? No. Sabi ko nga po, faith with no meritorious works. No? Dahil ang gawa, yan po ay bunga ng pagkaligtas. No? Yan ha, bunga ho yan ng pagkaligtas, hindi ho yan Next question. meritorious. Okay, yung gawa na tinutukoy mo na hindi ikaliligtas ng tao, yan ba ay lahat ng uri ng gawa? Yes or no? Yes, lahat ho yan ng gawa. No?
Kasi ang tanging tatanggapin lang ng Panginoon ay yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Ikalawang Korinto 5:21. Next question. Next question. Kasama ba sa lahat ng uri ng gawa na hindi kaliligtas ng tao ay ang pagsunod sa utos ni Kristo? Yes or no? Yes. Ang pagsunod sa kautusan ay bunga ng pagkaligtas. Juan 14:15, kinakailangan sumampalataya ka muna bago ka sumunod sa kautusan. Hindi isusunod ka sa kautusan para maligtas. Mali po yun. Next question. Sa makatwid, para sa iyo walang kinalaman ang pagsunod sa utos ni Kristo sa kaligtasan. Yes or no? Yes, para sa Biblia. Dahil ang pagsunod sa kautusan ay bunga ng kaligtasan. No? Kaya sabi ng talata, kung ako'y inyong iniibig, o kilalanin muna natin ang Panginoon, sampalatayanan muna natin siya, bago sumunod sa kautusan. Next question. Okay. Ginamit mo yung Isaias kanina. Alin yung tinutukoy mo doon na gawa? Katwiran ba ng tao? Yes or no? Yes, katwiran ng tao ay pawang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ang katwiran ng Panginoong Jesucristo ang siyang matuwid sa tao. Ikalawang Korinto 5:21. Next question. Next question. Okay. Sa makatwid, tinatanggap mo na hindi katwiran ng Diyos yung tinutukoy na gawa doon sa Isaias. Yes or no? Pakiulit, Mr. Moderator, time stop. Okay, time stop. Nag-ano sa akin, nag-glitch. Sige, sige. Paulit, Brother Shin. Okay, ang tanong ko, sabi niya kasi katwiran ng tao yung binabanggit na gawa sa Isaias. Ang tanong ko po, sa makatwid, tinatanggap mo na hindi katwiran ng Diyos. Moderator's time mo na. Okay, Brother Adventist, yung time mo, bro. Paulit itong tanong, wag mo munang wag mo munang i-play yan. Ipi-play mo lang yan pag sumagot na si Brother Dinmar. Off mo na ha. Okay, Brother Shin, paulit ng inyong tanong. Sige, ito tanong ko. Ang tanong ko kaya Denmark, kasama ba sa gawa na binabanggit diyan sa Isaias yung katwiran ng Diyos na hindi makapagliligtas? Yes or no? No. Sabi ko nga, ang sagot ko kanina, katwiran ng tao ang pawang maruming basahan. Kaya nga, yung katwiran natin ay papalitan ng katwiran ni Kristo. Kasi ang katwiran ni Kristo, yun lamang ang makapagliligtas at hindi ang katwiran natin. Next question. 2 Korinto 5:21. Tinatanggap mo ba na yung katwiran ni Kristo ay kalakip dito ang pagsunod sa kanyang utos? Yes or no? Yes! Si Kristo ang sumunod perpekto ng kautusan para sa atin dahil hindi nga natin masunod. At dahil si Kristo ay Diyos, si Kristo ang kanyang ginawa ay katwiran ng Diyos, hindi katwiran ng tao. Oh, ayan Question. ho. Okay. Mayroon bang binabanggit ang Panginoong Hesukristo na ang hindi sumusunod o tumatalima sa Kanya ay hindi maliligtas? Meron o wala? Objection, Mr. Moderator. Yes, bro. Anong objection? Yung kanyang question, wala pa po sa aking presentation. Magtanong muna siya doon sa aking presentation. Okay. Counter objection. Wala na ho. Next question ako. Next question. Ay sabi mo kanina, walang anumang gawa o lahat ng uri ng gawa ay walang kinalaman sa kaligtasan. Ang tanong ko sa iyo, anong talata ng Biblia na walang kinalaman sa kaligtasan lahat ng uri ng gawa? Talata. Okay, maliwanag ko. Nasa aking presentation.
Tito 3:5. Ang mga gawa ng katwiran, no? Ano? Na hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Next O, question. Okay. Okay. Kasama ba yung gawa na tinutukoy mo dyan sa 3:5, yung pagsunod sa utos ng Diyos? Yes or no? Yes! Yes! Walang kinalaman ang pagsunod sa kautusan sa kaligtasan. Dahil ang pagsunod sa kautusan, bunga ng kaligtasan. Kaya nga ho sa 14:15, kailangan ibigin mo muna ang Diyos bago ka sumunod. Next Hindi question. Okay. Okay, sa makatwid para sa'yo, diyan sa Tito, Kapitulo 3, hindi ipinag-utos ni Pablo o itinuro niya yung paggawa ng mabuti. Yes or no? No. Dahil maliwanag ang sabi ni Pablo na hindi dahil sa gawa gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Kasama si Pablo. Sabi niya, ginawa nating sarili. Kundi ayon sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo. Kasama si Pablo. Next question. Ulitin ko yung tanong, kasama ba diyan sa Tito Kapitulo 3 yung pagtuturo ni Pablo na hindi kailangan ng Time. paggawa ng Time mabuti? po. Time. So ayun, maraming salamat sa magandang tanungan. Ngayon naman ay dadako tayo sa negative side kay Brother Shin. Brother Shin, meron ka pong 10 minuto upang pamalian ang itinindig ng ating affirmative. Go ahead. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Na po? Nakakatuwa kasi napagbigyan tayo ng ating mga kapatid sa SDA sa ganitong pagkakataon. Na po? Medyo nababahala lang ako at natatakot para sa mga nakikinig doon sa mga ipinahahayag ng ating kausap. Sapagkat ang tinitindigan niya at naninindigan siya na lahat ng uri daw ng gawa, kasama na dyan yung pagsunod sa utos ni Kristo. Narinig niyo naman kanina. Kasama dyan yung katwiran ng Diyos. Hindi mahalaga at walang kinalaman sa kaligtasan. Pananampalataya lang raw. Pansinin ninyo yan, ha? Pananampalataya lang. Maliligtas ng tao. Hindi na kailangan ng gawa. Ano naging batayan niya mga talata? Isayas. Hindi naman sinasabi doon, pati yung kalooban ng Diyos. Ang tinutukoy doon, sabi niya, katwiran ng tao, natural. Ang problema kasi sa ating kausap at sa iba, no, na mga naniniwalang kaligtasan lang o pananampalataya lang ang kailangan sa kaligtasan, kumo may nabasang gawa, nilalahat na. Sipsipin nyo pati yung pagsunod sa utos ni Kristo. Ang sabi niya walang kinalaman sa kaligtasan. O mamaya maliliwanagan po kayo. Dito muna tayo sa ating presentation. Ito ang magiging pointers natin para masundan po ninyo itong ating pinag-uusapan. Una, ano ba ang kahulugan ng pananampalataya ayon sa Biblia? Ikalawa, paano magkakaroon ng tunay na pananampalataya? Ikatlo, sino ang tunay na sumasampalataya? Ikaapat, ano-ano ang katunayan na hindi sapat ang sumampalataya lang para maligtas? At ikalima, kasang-ayon ba ng Biblia ang aral na salvation by faith alone? Yan ang abangan ninyo sa ating presentation. Unahin natin ito. Ano ang kahulugan ng pananampalataya ayon sa Biblia? Ito sagot ni Apostol Pablo. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan
tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang kahulugan ng pananampalataya batay sa Biblia. Paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita sa makatwid, iba siya sa paniniwala. Yung paniniwala kasi kailangan pang dumaan sa 5 sentido ng tao, kailangan niya pang makita, maramdaman, mahawakan, no, marinig, malasahan para lang paniwalaan yung isang bagay. Pero yung pananampalataya, bagamat hindi mo nakikita, naninindigan ka. Totoo yung bagay na pinaniniwalaan mo. Kahit di mo nakikita. Yan ang pananampalataya. Ngayon, paano naman magkakaroon ng tunay na pananampalataya ang tao? Sa Roma 10:15, saan ba nagsisimula ang pananampalataya? Sabi diyan, paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Sa makatwid, magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao, no, sa pamamagitan ng pakikinig. Hindi siya magtataglay ng pananampalataya kung wala siyang napakinggan. Alin ang pakikinggan niya? Ito, pangangaral. Kaninong pangangaral? Pangangaral ng mga sinugo. Sa makatwid, doon pa lang sa terminong pananampalataya, hindi yan alone. Hindi yan pananampalataya lang. Yung pananampalataya, nagsisimula yan sa gawa. Anong gawa? Gawang pakikinig. Ano pakikinggan? Tunay na aral na ipinangangaral ng sugo. Ngayon, dito tayo. Sino ang tunay na sumasampalataya? Juan 3:36 MB. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya tabingi Tabingi yung sagot ng kausap natin kanina. Ang tanong ko sa kanya, may kinalaman ba ang pagsunod sa utos ni Kristo sa kaligtasan? Ano sagot niya? Wala. Sino kinokontra niya? Yung Panginoong Jesucristo mismo. Bakit? Ano sabi ni Kristo? Ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan yan, Brad. Kaya huwag kang sasampalataya lang. Ang tunay na sumasampalataya, sumusunod kay Kristo. O paano? O ano ang susundin mo kay Kristo? 8:31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ang susundin mo sa anak o kay Kristo, yung Kanyang turo. Pagka sinunod mo yan at patuloy mong sinusunod, sabi ni Kristo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ang problema sa ating kausap, no? Hindi mga alagad ni Kristo to. Kung hindi kay Kristo to, kaninong alagad tong mga to? Kasi walang kinalaman sa kanila yung pagsunod sa utos ni Kristo sa kaligtasan. Kaninong alagad ang mga to? Kayo na bahala sa COMSEC, mga kaibigan. Ika-4 na punto. Ano-ano ang katunayan na hindi sapat ang sumampalataya para maligtas? Una, sabi, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi ko kuya-kuya-kuy ka lang. No? Huwag tayong tamad. May utos. Ano isa sa utos para maligtas ka? Sasampalataya ka lang ba? Ang sabi, manatiling tapat. Magpakatapat tayo. Susunod tayo sa utos. Para maligtas. Hanggang kailan? Hanggang wakas. Wakas man ng buhay o wakas ng daigdig. Isa pa sa utos, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya, parurusahan. Ano isa sa utos? Bautismo. Ano ang biyaya? Maliligtas. Kung hindi pala mahalaga bautismo, sasampalataya ka lang. Gupitin na nila tong talata na to ng Biblia. No? Pati ito, gupitin na nila. Di pala mahalaga ang pagsunod sa utos sa kaligtasan. Sa Mateo 7:21 pa, ano sabi?
Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi tatanggapin mo lang si Kristo bilang personal Savior. Hindi tatanggapin mo lang siya bilang Panginoon. Hindi yung Lord, Lord ka lang. No? Huwag tayong tamad. Kikilos ka. Ano gagawin mo para makapasok ka sa kaharian ng langit? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sumunod ka sa kalooban ng Ama. Ha? Malinaw yan. Hindi sasampalataya ka lang. Isa pa. Paano ka maliligtas? Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dapat manghawak kang mabuti. Saan? Sa mga ipinangaral. Sa mga salita ng Diyos na ipinangaral. Ibig sabihin, susundin mo yan. Para ano? Maligtas. Napansin nyo? Malinaw pa yan sa sikat ng araw. Ito, kasang-ayon ba ng Biblia ang aral na salvation by faith alone? Santiago 2:14, mga kapatid, anong pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit, hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Sabog na eh. Yung tinitindig na itong ating kausap, sabi niya, lahat daw ng uri ng gawa walang kinalaman sa kaligtasan. Sabi ni Apostol Santiago, patunayan mo sa gawa yung pananampalataya mo, maliligtas ka. Ngayon, ano ba tawag ni Apostol Pablo sa pananampalataya lang walang gawa? Ang sabi, taong walang kabuluhan, pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Sino ba yung taong walang kabuluhan? Taong walang kwenta, taong masama, kasinungalingan, kanyang daladala. Yan ba paniniwalaan nyo? Sinungaling? Taong walang kwenta? Mag-isip-isip kayo mga kaibigan. So ayun, maraming salamat Brother Shin doon po sa inyong mga nilatag. Ngayon ay dadako din tayo sa pagtatanong ng ating affirmative, si Brother Dinmar Santiago. Ng ating oras. Okay. Brother Dinmar, handa na po ba kayong magtanong? Shield of Faith, yung seconds. Okay. Brother Dinmar, go ahead. Okay. First question. Okay. Una kong tanong, no? Saan po natin mababasa sa Biblia na para maligtas ang isang tao, kinakailangan niyang sumunod sa kautusan? Saang talata po yan? Ito, dami kong pinakitang talata. Ito, isa-isay natin. Unang Korinto 15:2, utos yan. Anong utos? Manghawak ka sa salitang ipinangaral. Ano pa? Sumunod ka sa kalooban ng Ama, Mateo 7:21. Ano pa? Kailangan mabautismuhan Next ka question. para maligtas. Okay, next question. Diyan po ba sa mga binanggit ninyo, mababasa natin na nakasulat na maliligtas ang isang tao kapag ka siya'y sumunod sa kautusan? Mababasa po ba dyan? Yes or no? Yes. Ito. Makinig kang mabuti, Kuya Denmar. Ay sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sumunod ka kasi. Huwag ko kuya-kuya-kuy lang. Mali aral na yan. Next question. Okay, next question. Uulitin ko na naman yung tanong. Sana makinig ka, no? Saan dyan sa Mateo 7:21 mababasa verbatim na kailangang sumunod sa kautusan para ikay maligtas? Saan dyan? Yung verbatim na sarili mong salita, wala. Ang dapat mong intindihin, yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano nakasulat? Sumunod ka sa kalooban ng Ama, papasok ka sa kaharian ng langit. Ayaw mo sumunod. Tamad. Diba? Di ka maliligtas. Next question. Okay, next question. Okay. Dahil wala kang nabasa verbatim na ang isang tao kinakailangang sumunod sa kautusan para maligtas. Okay. Ang tanong ko sa iyo,
may mababasa ka ba na ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya? Yes or no? Gamit ang Google search. Yes. Tutol. Ang tutol ako, yung pananampalataya lang at walang kalakip na gawa. Mahalaga pananampalataya, pero paano makikilala yung sumasampalataya? Sabi ni Kristo, ayan o, ang hindi sumusunod sa anak, sumunod ka kasi. Next question. Huwag tamad. Okay, next question. Uulitin ko ang tanong. May mababasa ba sa Biblia na ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya? Verbatim, meron ba o wala? Categorical, sagot. Meron. Pero yung pananampalataya na ikaliligtas, hindi pananampalataya lang. Ano kailangan mong ilakip sa pananampalataya? Sabi ni Apostol Santiago, lakipan mo ng gawa, maliligtas ka niyan. Wala kang gawa, tamad. Di ka maliligtas. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong. Okay. Sabi, dahil wala kang mabasa na ang isang tao maliligtas sa pagsunod sa kautusan, at sinabi mo rin na mayroong mababasa verbatim na ang isang tao maliligtas sa pananampalataya verbatim. Ang sunod ko pong tanong, saan naman po mababasa na ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng pananampalatayang may kalakip na gawa verbatim? Meron ba o wala? Meron. Ayun intindihin mo naman, Kuya Denmark, pambihira. Sabi ni Apostol Santiago, anong pakikinabangin kung sabihin ng isang taong siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Ha? Hindi. Kaya patunayan mo sa gawa yung pananampalataya. Sunod na tanong. Okay. So ito okay. Uulitin ko ulit yung tanong. Uulitin ko verbatim. Walang halong kasinungalingan. May mababasa ba sa Biblia na ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng pananampalatayang may lakip na gawa verbatim? Meron ba o wala? Meron. Ayan lakipan mo nga ng gawa, sabi ni Apostol Santiago, patunayan sa gawa. Yung alin? Yung pananampalataya. Ano ang natitiyak mo? Maliligtas ka, wala kang gawa, tamad. Diba? Kukuya-kuya-kuy lang. Hindi ka maliligtas. Wag tamad. Gawa-gawa din. Okay. Sunod na tanong. Next question. Okay. Sa madaling salita, ipagpapatuloy mo pa ba ang kasinungalingan mo na walang mababasa na ang isang tao? Objection. Tatanong pa ako. Nag-object na po ako, Kuya Denmar. Walang galang na. Objection po. Okay, sorry. Moderator's time. So, yung tanong niya, medyo umaatake. Sabi niya, papatuloy mo ba yung kasinungalingan mo? Patunayan, nagsisinungaling ako. Mamaya sa presentation niya. Okay, bro, nag-gets natin. Okay? So, counter-objection. Counter, Mr. Moderator. Wala po sa listahan ng ipinagbabawal na salita ang ginamit kong salita sa tanong ko, Mr. Moderator. Ayon po yan sa rules. Okay. So, ganito muna. Hindi natin makikita po yung invalid or hindi angkop na pagtatanong. Ganito na lang, Brother Shin, malinaw naman sa ating sa lahat mga nakikinig. Patapusin muna natin ang pag-construct niya ng kanyang tanong, then doon ka mag-objection para po makuha din natin. Okay? Paulit ng tanong, Brother Denmar, wag mo muna po i-resume yung oras. Ulitin ko ipagpapatuloy mo pa ba ang kasinungalingan na pagsasabi na objection, moderator. Wait lang. Tapusin mo na, Brother Shin. Saglit lang isa lang. Saglit lang po. Dumiretso siya sa tanong, moderator. Saglit lang. Moderator's time po muna, bro. Brother Shin, saglit lang. Tulad nating pag-uusap kanina,
Sa bawat tanong, isa Kasi lang po yung moderator, objection natin. Saglit lang bro. Kasi pinapakinggan ko po muna, di ba sabi ko, pakinggan po muna natin na matapos yung tanong kasi hindi ko makuha kung saan ba yung invalid po doon sa tanong niya. Okay? So, paulit po muna Brother Dinmar at kung, kung matapos na bro yung construction ng pagtatanong, doon ka mag-object sa akin. Okay. Ulit ha. Ipagpapatuloy mo pa ba ang kasinungalingang pagsasabi na ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng gawa at may pananampalataya na may kalakip na gawa kahit wala kang mabasa sa talata verbatim? Yes or no? Brother Shin? Moderator, sabi mo, di ba pwede? Yeah. Ano objection mo? Magtanong na lang siya, wag na siya hindi kasi makapunto si Brother Denmark. Hindi, focus ng was objection. Sabi niya, Moderator's time po muna. Moderator's time po muna. Magwa-warning ako pag hindi kayo makinig. Okay. Linawin ko lang objection ko, moderator. Alisin niya na yung pagsasabi ng kasinungaling. Kasi yung sinasabi ko, katotohanan eh. Nakasulat sa Biblia, wag siya mag-side comment, magtanong lang siya. So, ito siya. Wala nang counter. Okay na yun. Okay, ganito yun. Ilang beses na tayo nag-objection, so pinaulit ko na nga. Okay, ganito yun. Debaters, pakinggan yung mabuti. Bale, yung nakita ko kay Brother Dinmar, hindi naman po direct sa'yo bro, yung sinungaling ka or kung yung kasinungalingan. So sa aking pagmomoderate, tatanggapin ko siya as valid at saka nakakonect siya doon sa categorical, no, yung pagtatanong niya. Pero tandaan po natin mga debaters, meron po tayong pagpipilian, meron pong 8 segundo o pwede tayo next question kung ito po ay fallacy na pagtatanong. Okay, ibalik ko pa rin sa iyo Brother Shin. Sasagutin mo ba yung kanyang categorical na pinagpipilian or mag-8 seconds ka bro? 8 seconds, none of the above sa tanong niyang walang kwenta, katotohanan yung sinasabi ni Apostol Santiago. Huwag niya sabing sinungaling. Next question. Okay, next question. Yung salita na maliligtas sa pananampalataya na may kalakip na gawa, aaminin mo ba? Wala sa talata yan, yung pinakikita mo, wala diyan sa talatang yan, yung sinasabi mo verbatim, yes or no? Inaamin mo ba? Hindi ko inaamin. Magbasa ka kasi Kuya Denmar. Andyan no? Rhetorical question yan. Kung alam mo yung rhetorical question, di mo na itatanong yan. Nasa tanong na yung sagot. Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Ano yon? Yung hindi pinatutunayan ng gawa? Patunayan mo sa gawa para maligtas ka. Next question. Huwag tamad. Okay, next question. Ngayon, eto tanong. Kung hindi mo inaamin na dinagdagan mo yung talata at pagsasalita ng wala sa talata, ipagpapatuloy mo pa ba yung ganyang gawaing pagdaragdag sa talata? Yes or no? None of the above. Hindi ako nagdaragdag. Bakit? Malinaw na nga sa talata, patunayan mo sa gawin pananampalataya mo, maliligtas ka. Next question. Comprehension lang, Kuya Denmark. Okay, next question. Time na. May time. Sayang, binakabawi si Kuya Denmark. Bro, warning muna, Brother Shin, ha? Ganito. Huwag kayong mag-side comments tulad na aking sinasabi, magwa-warning talaga ako. Pag sinabi na oras na tama na, titigil na po tayo para masakayusan ang ating pag-uusap, no? Para po sa ating mga manonood, 145 live viewers, wala pong bias na nagaganap po dito, isinasaayos po natin ayon sa ating rules at ayon po sa ating pag-a-analyze ng tamang pamaraan ng debate, ha? Ngayon, kung gusto nyong pumalit, kasi mukhang mas magaling kayo, pwede naman po kusapin nyo lang ako. Okay, so dadako na po tayo sa ating rebuttal, sa ating affirmative. Affirmative, meron ka pong 10 minuto. Go ahead. Okay. Ayon po sa ating kausap, mga kapatid, wala pong mababasa. Umamin.
wala pong mababasa verbatim na ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng pananampalatayang may kalakip na gawa. Wala siyang mababasang ganun. Kahit yung kahit yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi niya nabasa. Bakit? Wala pong ganyan sa Biblia. Dinagdagan pa nga niya kamo. Ito yung ginagamit niya sa Santiago 2:14. Babasahin po natin kahit elementary ho magbasa dito Wala hong mababasa na kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang sabi diyan, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Wala hong sinasabi diyan, mga kapatid, na ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Wala ho dyan. Wala rin sinasabi na ang isang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya na may kalakip na gawa. Wala po. Ano ang konteksto ng talatang ito? Ang konteksto, mga kapatid, ang sabi ng talata, anong pakikinabangan? Sa madaling salita, mga kapatid, paano kung isang tao ay may pananampalataya nga? Paano nga natin masasabi yun ay tunay? Iyon ay patutunayan ng gawa. At yung mga gawa na yon ay bunga ng pananampalataya. Kaya doon sa Mateo 7, yung kanina binasa niya, mga kapatid, tingnan niyo po. Ito yung poste na babangga sa kanya. Yung binasa niya mismo, babangga sa kanya, babanggain niya parang pader. Kita niyo Mateo 7, talata 20. Kaya sa kanilang mga bunga, ay makikilala din niyo sila. Yung bunga. Diba? Yung pagsunod, doon mo sila makikilala kung tunay ang pananampalataya. Hindi sinasabi na yung pananampalataya kailangan may gawa. Ibig sabihin, mga kapatid, para malaman natin kung tunay ang pananampalataya, kailangan may bunga siyang gawa. Moderator's time po muna, bro. Moderator's time, hold on. Pwede mo ba ako host, gawin mo ng temporary moderator sa platform mo? Medyo na po ating comment section, baboy na po. Pwede ba? Okay po. Ngayon po mismo. Sige po. Kuya FD pa moderator si Pastor Dino. Okay lang. Dali lang. Okay, time resume, Brother Dinmar. Thank you so much. Okay. Salamat, Pastor Dino. Okay. Ngayon, ibig sabihin, mga kapatid, ang pagsunod sa kautusan, resulta lamang ng pananampalataya. Ebidensya, resibo. Pero hindi ibig sabihin na yung gawa, siya ang makapagliligtas. Bakit? Ito nga, hindi niya pinansin, Efeso 2, na-focus siya doon kay Isaias Ito sabi diyan, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang anuman ay huwag magmapuri. Ang sino man ay huwag magmapuri. Bakit? Yung mga gawa na ito, ang sabi sa Jesus, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang sang ating lakaran. Sino ang naghanda ng mabuting gawa? Ang Diyos, hindi tayo. Bakit? Kasi si Apostol Pablo man na nagsabi, kanino ba yung mga mabubuting gawa na yun? Pakinggan natin.
13. Ganito ho sabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sa madaling salita, hindi makagagawa ang tao nang wala ang Diyos sa buhay niya. Dahil ang Diyos ang gagawa sa buhay natin ng mabubuting gawa, hindi tayo. Maliwanag ang talata, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Maliwanag ho yan. Ngayon, kaya pinatutunayan pa ng Panginoong Jesucristo, ipinagdidiinan pang ibaon ang ating kausap. Dito sa Juan 15, talata ay 5, ang sabi ng ating Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Maliwanag po mga kapatid. Pagka walang Diyos sa ating buhay na siyang gumagawa sa atin, wala tayong magagawa. Lahat ng ating ginagawang ito, walang kabuluhan kung walang Diyos na gumagawa sa ating buhay. Kaya dito, mga kapatid, hindi natin itinataas ang tao. Ang itinataas natin ay ang kapangyarihan ng Panginoon na siyang gumagawa sa atin. Kaya dito sa talatang ito, dito pa lamang mga kapatid. Ang isang tao, kapag sumampalataya sa Panginoon, excuse me, ang sabi dito, sa talatang 2, ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ang madaling salita, pagka tayo'y sumasampalataya, kailangan ang pananampalatayang iyon magbunga ng mabubuting gawa. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na yung gawa may kinalaman sa kaligtasan. Kundi, ang gawa, ito ay nagpapatunay kung talagang tunay yung pagkaligtas mo. Pero wala siyang kinalaman. Bakit? Maliwanag ako sa talata eh. Dito sa Tito 3:5, ulitin ko na naman ito. Na hindi dahil sa gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Kasi nga mga kapatid, wala tayong magagawa sa ganang ating sarili. Tapos sasabihin nila, kailangan umanib ka sa Iglesia ni Cristo para maligtas ka. Abay, nung marinig ko kay Ka Arnel Tumanan yun, abay natatawa ako eh. Bakit ka mo? Kasi, wala yun sa Biblia. Dahil, ang isang taong sumampalataya, makapapasok lamang siya sa iglesia dahil siya iligtas na, hindi dahil maliligtas pa lang. Tingnan po ninyo. Ganito po ang mababasa natin. Dito ho sa Aklat ng Mga Gawa. Sa Aklat ng Kapitulo 2. Versikulo 46 hanggang 47. Ganito sabi. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat in their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya po dito, mga kapatid, ang idinagdag sa iglesia, saved na. Hindi yung papasok pa lang sa church, saved. No, saved na bago pumasok sa church. Pangalawa, hahanapan ko ng talata si Shin sa kanilang paniniwala na madalas kong marinig sa pulpito
nung ako'y kalihim pa sa purok. Ha? Ano ang sabi ng mga ministro? Magpasailalim kayo, ha? Sa pamamahala ng iglesia para makasama kayo sa bayang banal. Ibig sabihin, requirement ang sumunod kay Ka Eduardo Manalo para kay maligtas. Saan sa Biblia na kailangang magpasakop sa namamahala sa iglesia para kay maligtas? Time po. Oh. So ayun, maraming salamat Brother Dinmar. Tayo po dadako no sa pagtatanong ni Brother Shane ng 7 minuto. Palagay lang po ng ating segundo sa Brother Shield sa screen. Okay, thank you. Brother Shane, go ahead. Okay, unang tanong ko sa iyo, Kuya Denmar. May kinalaman ba sa buhay na walang hanggan yung pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti? Meron o wala? Wala po. Wala. Dahil ang kaligtasan, yan po ay batay lamang sa biyaya ng Diyos. Liban lang kung ang tao'y binigayaan, hindi siya maliligtas. Efeso 2:8. Next question. Next question. Sabi mo wala. Sabi ng Roma 2:7, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Tanong, kanino raw ibibigay ang buhay na walang hanggan? A, sa nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, o B, sa sumampalataya lang? Categorical. Pareho. Both. Amen. Dahil hindi ka makagagawa o hindi ka Warning, Brother Shin. Moderator's time, warning, Brother Shin. Pangalawa na po yan. Resume, Brother Dinmar. Hindi ka makapagpapatuloy sa paggawa ng mabuti kung wala kang pananampalataya. Yan. Next question. Next question. Makatwid, tinatanggap mo na yung paggawa ng mabuti may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Tanggap mo, hindi mo tanggap? Tanggap ko ang talata, hindi yung unawa mo. Bakit? Mali yung unawa mo. Dahil ikaw, nagtitiwala ka sa gawa mo. Hindi sa Panginoon na magliligtas sana sa'yo. Ang gusto mo, dagdagan ang ginawa ni Kristo kasi hindi pa yun sapat. Sunod na tanong. Kailangan ng gawa mo. May kinalaman ba sa pagtatamo ng kaligtasan yung pagiging masunurin? Meron o wala? Wala. Dahil ang tao, ang sabi sa talata, Efeso 2:8, tayo'y nangaligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa mga gawa. Maliwanag ko yun eh. Tutulan mo si Pablo. Next question. Sunod na tanong. Ito sabi ni Pablo mo. Sabi mo wala. Tanong. Sabi dito, upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga masunurin sa Kanya. Tanong, sino daw yung may walang hanggang kaligtasan? Yung masunurin o yung hindi masunurin? Okay. Ito sagot. 8 seconds. Policy ang question, kaya hindi ko sasagutin. Next question. Objection ako, moderator. Sige, objection. Maliwanag yung nasa screen, talata ng Biblia. Inulit ko lang Categorical ko yung termino dito, nakasulat sa Biblia. Counter. Ang tanong ko, moderator's time po muna, Brother Denmar. Okay, bro. Sabi dito kasi, moderator, sana pansinin po ninyo, upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga A, masunurin, o B, hindi masunurin. Nasa Biblia naman Okay. So, bali ang tanong mo bro, yung categorical A or B, masunurin o hindi masunurin. So, valid naman ang question. Counter objection, Brother Denmar. Okay, counter, Mr. Moderator. Nasa rules po natin, 8 seconds. At pagkatapos,
ay next question na, magpo-proceed na, no? Dahil hindi So, ko naman ito. sinagot ang kanyang tanong. Yeah, ganito siya. Very valid naman ang sagot mo na 8 seconds. Subalit, ang una kong narinig kasi Brother Dinmar ay paliwanag. Huli po ang pagsagot mo ng 8 seconds, kaya wawarningan din kita ng isa para po doon. So, paulit po ng inyong tanong, Brother Shin. Gusto ko po ipaulit ng sagot kay Brother Dinmar. Go ahead. Paki-post time po muna. Oo. Sabi dito sa talata, upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga A, masunurin, o B, hindi masunurin. Sagot. Okay. Sagot. 8 seconds. Okay. Red Go ahead. herring and false dichotomy fallacy. Kaya hindi ko ho sasagutin. Next question. Next question. Next question tayo. Sabi ni Kristo, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Tanong, kung nais daw magkamit ng buhay na walang hanggan, kaninong utos daw po ang susundin, Kuya Denmar? Utos ng Diyos o utos ng Diablo? Okay, sagot. 8 seconds. False Go ahead. dichotomy fallacy na naman. Hindi ko sasagutin. Next question. Next question. Dito tayo. Yun bang tumatalima sa utos ni Kristo? Maliligtas, hindi maliligtas? Okay, sagot. 8 seconds. Go ahead. Okay? Fallacy po yung tanong niya. Hindi ko sasagutin. Next question. Next question, Brother Shin. Okay. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun ba ay makapapasok sa kaharian ng langit o hindi makapapasok sa kaharian ng langit? Categorical. Okay, 8 seconds. Fallacy Go na ahead. naman yung tanong. Oh, kaya hindi ko sasagutin. Sunod na tanong. Next question. Okay. Kailangan ba ang bautismo sa kaligtasan? Kailangan o hindi kailangan? Hindi kailangan. Hindi ko kailangan. Bakit? Dahil ang makapagliligtas lamang ay biyaya. At ang bautismo, ayan ay simboliko lamang. Oh, ng paglilinis. Pero ang tunay na naglilinis ay ang biyaya ng Panginoon. Next question. Next kong tanong sa iyo, Kuya Denmar. Ito, sandali lang ha. Para naman medyo mabigat, parang magaan kasi yung tanong ko eh. Dali lang. Ito. Ito. Tama ba, Kuya Denmar, na sapat ang pananampalataya lamang para magtamo ng kaligtasan at hindi kailangan ng gawa? Yes or no? Yes, ayon kay Apostol Pablo, Efeso 2:8 hanggang 9. Oh, kaya kung ikaw ay sumasang-ayon kay Apostol Pablo sa talatang ito, pinatutunayan mo lamang na ang itinayo ng apirmatibo ngayong gabi, nakatayo pa ring matibay. At Sunod na tanong. Sabi dito, Santiago 2:24, nakikita ninyo na sa bisa ng mga gawa, naliligtas ang mga tao at hindi sa pananampalataya lamang. Tanong, paano daw yung maliligtas ang tao? Sa pamamagitan ba ng gawa o hindi sa pananampalataya lamang? Categorical. Okay, sagot, 8 seconds. Fallacy ang tanong. Next question. Next question. Okay. Ay, i-wave ko na yung time. Okay. Thank you. Okay, so ayun, maraming salamat okay. No, sa inyong tanungan at sagot. Ngayon naman ay dadako na tayo no, sa ikalawang tindig ng ating negatibo, Brother Shin, ng Iglesia ni Cristo. Brother Shin,
Meron ka pong 10 minuto upang ito ay inyong itindig. Go ahead, bro. Ayun, magandang gabi po sa lahat. No? Nakakalungkot, nakakadismaya kasi sabi ng ating kausap kahapon, bibigyan niya daw ako ng maganda-gandang laban. Ano problema? Tumatakbo sa mga tanong. Run, baby, run! Gulat ka ba? Etong huling tinanong natin sa kanya, ano ba yung paksa? Ang paksa, pansinin ninyo, faith or salvation by faith alone. Sa Tagalog, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Isang talata lang to, sabog na yung paksa. Yung tindig niya. Bakit? Nakikita ninyo na sa bisa ng mga gawa, naliligtas ang mga tao at hindi sa pananampalataya lamang. Sa English, not by faith alone. Kuya Denmar, lakipan mo ng gawa. Kaya sa mga kaibigan nating SDA, no? Sana po malinaw sa inyo yung mga nakasulat na talata sa Biblia. Yung tinatanong natin kay Kuya Denmar, lahat naman po yun nakasulat sa Biblia eh. Hindi ko naman yun imbento lang. Yung categorical ko, lahat nasa talata ng Biblia. Ang problema, iniiwasan ni Kuya Denmar. Ha? Bakit pala to nahiwalay sa iglesia? Tamad. Tamad eh. Ayaw sumunod. Gusto pananampalataya lang. Kaya humiwalay sa iglesia. Kaya pala natiwalag. Tamad eh. Ayaw ng pagsunod eh. Ang daming utos. Manatiling tapat. Kailangan mabautismuhan ka para maligtas. Sumunod ka sa kalooban ng Ama, papasok ka sa kaharian ng langit. Panghawakan ng salitang ipinangaral sa atin. 'Di ba? Kaya yung itinuturo ng pamamahala sa iglesia na nakasulat sa Biblia, pinanghahawakan naming mabuti. Bakit? Yun ay isa sa ikaliligtas namin. Hindi naman yun aral lang ng pamamahala eh. Aral ng Diyos yun na itinuturo ng pamamahala. Problema sa'yo, tamad kang sumunod, gusto mo pananampalataya lang. Sumabog tuloy yung utak ni Kuya Denmar sa mga talatang itinatanong natin sa kanya kanina. 'Di ba? Pansinin ninyo, ang ganda ng talata. Ang ganda eh. Sabi ni Apostol Pablo, wag mo gamitin si Pablo. Hindi magtuturo si Pablo ng pananampalatayang patay. Buhay ang pananampalataya ni Pablo at buhay din ang pananampalatayang itinuturo niya. Bakit? May kalakip na gawa eh. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Tinanong ko siya kanina dyan eh. Yun bang nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti? May kinalaman ba yun sa buhay na walang hanggan? Ano sabi niya? Wala. Sino kinontra niya ngayon? Si Apostol Pablo. Parang pumasok sa sako ba? Si Kuya Denmar. Kaya yung pananampalatay ng ating mga kapatid, pang tamad yan. Huwag tamad. Gawa-gawa rin. Huwag kuya-kuy lang. Tinatanong natin siya dito kanina, Hebreo 5:9. Magkamit ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga masunurin, di masunurin. Ano sagot? Fallacy yung question. False dichotomy. Wala sa pagpipili. Nasa talata ng Biblia ganyan talaga kapag hindi sa Diyos. Pagka hindi sa Diyos, kanino? Nasa Comsec nga. Takot eh. Takot sa salita ng Diyos. Takot sa Biblia. Iniiwasan, nakasulat na nga masunurin. Ba't may iwasan yan? Ayaw mo ba yan? Ito. May isang nagtatanong sa Panginoong Jesucristo. Ang tanong niya, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Katulad ba ng turo ni Kuya Denmar? Sumampalataya ka lang. Huwag kang gumawa ng mabuti. Walang kabuluhan yan, walang kinalaman sa kaligtasan niyang paggawa ng mabuti at pagsunod. Sampalataya ka lang. Ayun ba sinabi ni Kristo? Sabi ni Jesus, Kuya Denmar, makinig kang mabuti.
Kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Sumunod ka, brother. Ha? Huwag kang tamad, baby boy. Huwag ganun. Katanda-tanda na eh. Ayaw pang gumalaw-galaw ba? Ayaw kumilos ba? Gusto kuya-kuya-kuy lang. Huwag ganun. Oh. ito. English nung ano natin kanina. Santiago 2:24. You see that a man is justified. Pagka justified, yun yung maliligtas. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Nakuha nyo? Ha? Not by faith alone. Kaya ang tindig ng kausap natin yung kaligtasan, by faith alone. Kontra sa Biblia itong ating kausap. Ginamit mo pa si Apostol si Apostol Pablo. Nagtuturo daw ng pananampalataya lang, walang kalakip na gawa. Sabi ni Pablo kay Tito. At pag-aralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan. Bakit? Upang huwag mawalan ng bunga. Yung problema ng kausap natin malaki. Si Apostol Pablo, ang itinuturo, hindi pananampalataya lang. Ang sabi niya, manatili sa mabubuting gawa. Ano ba yung mabuti? Roma 7:12, salita ng Diyos. Kailangan yon. Bakit daw kailangan? Upang huwag mawalan ng bunga. Ano sama? Ano sama kapag ka nawalan ng bunga? Dahil ayaw gumawa tamad Tamad ba? Ano sama? Pagka ayaw pang hawakan, ayaw manatili sa mabubuting gawa, hindi nagbubunga. Ano sabi ni Kristo? Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ano mangyayari sa mga inalis? Sapagkat hindi nagbubunga, sapagkat hindi nananatili sa mabuting gawa. Sabi ni Kristo, siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at masusunog. Mga kaibigan na nakikinig, 142 million viewers, yan ba pakikinggan ninyo? Ito ba ang kausap natin, ang paniniwalaan ninyo? Ang itinuturo ay aral na magbubulid sa inyo sa kapahamakan. Yan ba paniniwalaan ninyo? Ang itinuturo, yung itinuturo ay ang isang aral na magdadala sa inyo sa kaparusahan. Hindi na raw kailangan ng gawa. Sabi ni Apostol Pablo, manatili ka sa mabubuting gawa upang wag kang mawalan ng bunga. Kasi pagka nawalan ka ng bunga, sabi ni Kristo, ang hindi nagbubunga, itatapon yan. Ihahagi sa apoy, masusunog. Kaya kawawa itong ating kausap. Alam na kung saan ang direksyon nito pagdating ng araw ng paghukom. Alam na kung saan patungo itong ating kausap. Sana wag naman mangyari ito sa mga kaibigan nating SDA. Bumalikwas na kayo sa paniniwalang yan. Iwanan ninyo ang aral ng tamad. Pangtamad yan Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Hindi tayo tutol, hindi kami tutol sa pananampalataya. Kailangan ng tao pananampalataya. Mahalaga ang pananampalataya. Pero hindi sapat na sumampalataya lang. Kailangan lakipan mo ng gawa, works. Kailangan mong lakipan ng pagsunod sa utos ng Diyos para ikaw ay ariing ganap, para ikaw ay maligtas. Hindi or not by faith alone. Kaya sana Kuya Denmar, itong tagpo
na ito sa ating buhay ay mag-udyok sa iyo para bumalik sa tunay na iglesia ni Kristo. Kung ayaw mo, edi okay lang. Di ka naman kawalan. Time. Ayun, maraming salamat. Pakihanda po ng ating seconds. Ayun. Bigyan po natin ng pitong minuto sa pagtatanong ang ating affirmative. Brother Dinmar, Okay. go. Unang tanong. Yung paggawa mo ba ay gumagawa ka dahil nananampalataya ka? Yes or no? Time post. Brother Ashin, nakamute po kayo. Ay, sorry. Ulit po ng tanong. Ulitin ko wag mong i-ano yung oras, Mr. Moderator Ulitin ko yung tanong. Yung paggawa mo ba, kaya ka gumagawa ng mabubuting gawa dahil ikaw ay sumasampalataya? Yes or no? Time resume. Yes. Kaya nga yung pananampalataya, may kalakip na gawa yan. Kasi ang utos ni Apostol Santiago, yung pananampalataya mo, patunayan mo sa gawa. Yun ang ikaliligtas mo, Brother Denmar. Hindi pananampalataya lang. Huwag kang tamad. Next Amen? question. Amen. Okay, next question. So, dahil inaamin mo na ikaw ay gumagawa ng mabubuting gawa dahil ikaw ay sumasampalataya, so tinatanggap mo na ngayon na ang mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya base sa Juan 15 na binasa mo kanina. Yes or no? Yes, wala naman tayong tutol dyan. Yung tunay na pananampalataya, napatutunayan yan sa gawa. O kaya tayo sumasampalataya, o kaya tayo gumagawa, kaya tayo sumusunod, dahil tayo'y tunay na sumasampalataya, ayaw mong gumawa, ayaw mong sumunod, yung pananampalataya mo. Sunod na tanong. Okay. Next question. Dito naman tayo sa Efeso 2, talata ay 8. Sabi diyan, premise, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tanong, batay sa binasa nating talata, saan ka ba naligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pamamagitan ng gawa? Both. Both yan, brother. Hindi naman sinabi dyan na pananampalataya lamang. May gawa yan. Nasaan? Magbasa ka ng talata. Ayan o. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Magbasa-basa ka kasi. Huwag mong siraan si Pablo. Di Sunod na tanong. tayo na pananampalataya. Sunod na tanong. Susunda kita sa Gis. Sino ang naghanda ng mabubuting gawa? Yung sumampalataya o yung Diyos? O, ang Diyos ang naghanda niyan. O, bakit inihanda ng Diyos yung mabubuting gawa? Ang sabi, upang siya nating lakaran. Lakaran mo, Denmar. Sundin mo. Hindi yung kukuya-kuy ka lang. Ha? O, Okay. nga, mas malinaw Ito, warning, Brother Dinmar. Dahil sa pag-bat-in yun. Next question. Teka lang, Mr. Moderator, objection. Yes. Clarification. Bakit may warning? Tumatawa kami, narinig ko. Nasa 6 na segundo pa lang pong ating oras sa baba. So, next question. Brother Mar, nakamute ka. Go ahead. Okay, next question. Okay. Dito sa Efeso 2:8. Dito sa Efeso 2:8, sabi niya, sapagkat sa biyaya, hindi sa Diyos hindi sa Diyos, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon po sa versikulo 8, saan tayo naligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pamamagitan ng gawa? Ayon sa versikulo 8 lamang. Pili ng dalawa. Pili ka sa dalawa.
Oh, sa pamamagitan ng pananampalataya, malinaw yan. Ang problema mo, inuunawa mo na pananampalataya lang, wala namang lamang dyan o faith alone. Ano kalakip ng pananampalataya? Nasa Diyos. Ayan mabubuting gawa. Gumawa ka. Next Kuya question. Mar. Huwag ka tamad. Okay, next question. Yung binatang mayamang nagtanong kay Jesus, ang sabi doon ni Jesus, sundin mo ang kautusan. Batay doon sa iyong binasa. Sinunod ba ng binatang mayaman na ipamigay ang kanyang ari-arian na utos ni Kristo? Yes or no? Hello. Hindi sinunod niya yon, pero ang utos Objection. ng Panginoong Jesucristo, Moderator's time. Objection. Okay, pakipost natin time. Sige po. Ang rules natin, dapat ang unang marinig sa kanya, ang categorical bago magpaliwanag. Yes or no muna? Okay, so bali ang objection mo, yung categorical na pinagpipilian at kailangan una yun marinig, Brother Dinmar, no? Okay, counter objection, Brother Shin? wala akong counter objection. Sige. Sige. So ganito bro, ipaulit ko yung tanong, then sagutin po nyo. Brother Dinmar, paulit ng tanong. Okay, uulitin ko. Yung lalaking binata o yung mayaman na nakausap ni Jesus, sumunod ba sa utos na ipamigay ang kanyang ari-arian? Yes or no? Sagot ko, none of the above. Kasi hindi naman ang pinag-uusapan kung sumunod ba yun o hindi. Ang pinag-uusapan, utos ni Kristo, kung nais mong magkamit ng buhay na walang Next question. Sundin mo ang Next question. Okay, next question. Ang tanong ko, ikaw ba nagpabautismo ka sa Iglesia ni Kristo dahil ikaw ay sumasampalataya? Yes or no? Yes, at yung pananampalataya ko, nilakipan ko ng gawa. Sumunod ako. At ang isa sa gawa, nagpabautismo ako, kaya ako ay may buhay na walang hanggan. Ikaw, tamad ka. Wala kang buhay na walang hanggan. Ha? Next question. Okay. Next question. Kaya ka ba nakikinig at sumusunod kay Eduardo Manalo dahil nananampalataya ka? Yes or no? Yes. Yes naman. At ang sinusunod kong aral na itinuro ng kapatid na Eduardo Manalo ay aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Dapat kasing sundin yung aral at utos ng Diyos Hindi ka tatamad-tamad lang. Huwag tamad, Kuya Denmar. Next question. Sa madaling salita, nauna na manampalataya ka muna bago ka makinig at sumunod. Yes or no? No. Kasi katulad ng presentation ko kanina, kung nakikinig ka, yung pananampalataya pa lang nagsisimula sa pakikinig. Yung pakikinig, gawa na yon, diba? Pagsunod na yon. Di sako ka ngayon, wag tamad, galaw-galaw, baka pumanaw. Okay, sunod na tanong. Next question. Ikaw ba sumusunod ka kay Eduardo Manalo na inyong pamamahala para ikaw ay pumunta sa bayang banal at ikaw ay maligtas at manatiling ligtas? Yes or no? Yes, sumusunod kami sa pamamahala. Bakit? Bakit kami sumusunod sa pamamahala? Colosas 1:25 na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala. Bakit? Upang maipahayag ang salita ng Diyos. Yung itinuturo ng pamamahala salita ng Diyos yan. Time na po. Kaliligtas mo yan. Time na po. Ayun, so maraming salamat sa huling tanungan at sagutan. So ang mangyayari po ngayon ay traditional platform pa rin, no? Ang pamaraan natin, kung sino po yung nauna kanina ay siyang mahuhuli at ang mahuhuli ay siyang mauuna. So ngayon ay dahil nga po ang ating affirmative ay si Brother Dinmar at ang ating negative ay si Brother Shin. So si Brother Shin ang mauuna. Brother Shin, meron ka pong 5 minuto. 5 minuto ba conclusion? 5 minuto, bro. Okay. Brother Shin, go ahead.
Ayun, mga kaibigan at sa lahat ng mga kapatid namin dyan sa Iglesia ni Cristo, salamat po sa inyong pakikinig. At kitang-kita naman kung paano nahayag ang tunay na aral na atin pong itinindig sa pagkakataong ito. No? Wala eh. Ganon talaga, mahirap talagang ipagtanggol yung maling aral o doktrina. Ano kahayagang mali? Tumakbo si Kuya Denmar, naiwan yung tsinelas. Di ba? Halos lahat ng tinanong natin sa kanya sa second cross-examine, tinakbuhan niya. Naiwan pa yung tsinelas. Baka nakatapak pa ng etsyas. Kawawa man. Wag kasing tamad. Galaw-galaw, baka pumanaw. Ha? O, balikan natin yung presentation natin kanina. Alang-alang sa ating conclusion. Wag natin sasabihin na pananampalataya lang at walang kalakip na gawa. Bakit? Buksan natin yung yung camera. May utos eh. Ang utos ni Kristo para makapasok ka sa kaharian ng langit, sumunod sa kalooban ng Ama. Ano pa? Panghawakan ng salitang ipinangaral, maliligtas ka. Ano pa? Ha? Dito. Sabi, sino mang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi sasampalataya ka lang. At ang isa pa, sa pampasabog ng utak ng ating kausap. Binasa natin kanina. Kalinaw nito eh. Ewan ko lang kung hindi niya pa maintindihan yan. Nakikita ninyo na sa bisa ng mga gawa, naliligtas ang mga tao at hindi sa pananampalataya lamang. Amen? Amen ba tayo dyan sa Comsec? Ano raw? Naliligtas tayo, ang mga tao, hindi sa pananampalataya lamang. Ano kailangan? Nakikita ninyo na sa bisa ng mga gawa, naliligtas tayo. Diba? Kaninong aral ba yung sumampalataya ka lang? Hindi kailangan ng gawa. Saan niya nakuha yun? Diba? Tsaka ginagamit-gamit pa si Apostol Pablo, pambihira. Hindi magtuturo si Pablo ng aral na patay, ng aral na baog. Baog yan eh. Yung aral na yan eh. Patay yan eh. Ba't mo paniniwalaan yan? Sabi gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa. Ano yan? Patay. Kaya itong kausap natin, bagamat buhay, patay. Di ba? Buhay pa pero patay na eh. Bakit? Pananampalataya lang, walang gawa. Kaya pala hindi na makagawa tong mga kausap natin, patay. Patay eh. Di ba? Gawa-gawa rin kasi. Hindi yung pantamad. Sino ba kauri nito? Nang kausap natin. Patandaan ninyo sa Biblia, kahit yung diablo sa 19 nga sumasampalataya rin yan. Diba? Yung mga demonyo sumasampalataya. Ibig sabihin, ligtas din yan. Kaya sama-sama kayo pagdating ng araw ng paghukom. Amen tayo dyan. Kahit isa pa, tandaan ninyo, mga kaibigan naming mga SDA, sana tumatak ito sa inyong isipan. Huwag kayong padadaya sa kasinungalingan ng ating kausap. Hindi sapat na sumampalataya lang. Lakipan mo ng gawa. Bumangon ka, kapatid. Ikilos at igalaw mo yung katawan mo. Sumunod ka sa utos ng Diyos. Huwag kang tamad. Ika nga, galaw-galaw. Baka pumanaw.
Amen? Amen. Time. So ayun, maraming salamat sa iyong conclusion, Brother Shane. Ngayon naman idadako tayo sa magiging conclusion ng ating affirmative. Brother Dinmar, meron ka rin 5 minuto, bro. Sige po. Okay, ayan. Magandang gabi ulit sa ating lahat mga kapatid. Ngayon, sa ating konklusyon, mga kapatid, makikita ninyo ang ating layunin ay kasang-ayon sa layunin ng ating Panginoon na panawagan sa bawat isa sa atin, no, na tayo'y sumagot sa tanong ng may kaayusan at may paggalang katulad kay Kristo. Di gaya ng iba, mga kapatid, ang pakikipagdebate hindi kinakitaan ng Espiritu ni Kristo. No, kaya po ang layunin po namin ay hindi manghamak, mga kapatid, kundi ibahagi ho sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon na kayo din, mga kapatid. Dalangin namin na kayo'y maligtas. Dahil ho, mga kapatid, mismo ang ating kausap ang nagsabi na ang mabubuting gawa ay bunga lamang ng pananampalataya. Pinatunayan niya dyan sa John chapter 15. No, na ang mabubuting gawa ay bunga lamang ng pananampalataya. Diyan po, mga kapatid, ina-affirm ng negative at sinasang-ayunan niya ang afirmatibo sa aking inilatag kanina sa rebuttal. Siya mismo, mga kapatid, ang nagtatayo nung aking itinatayong poste. Inihampas niya pa sa ulo niya. Pasensya na kayo sa salita, mga kapatid. Ngayon, dito, mga kapatid, ay inaamin ng ating kaibigan na siya ay susunod, magpapasakop at makikinig sa kanilang pamamahala si Ka Eduardo Manalo para manatiling ligtas. Ano sabi niya kanina? Yes, nakakalungkot. Wala po sa Bibliyang ganon. Ang kaligtasan, mga kapatid, wala kay Felix Manalo, wala kay Eranio at Eduardo Manalo, at lalong-lalo na wala kay Angelo Manalo na magiging tagapamahalang pangkalahatan nila sa susunod na kapanahunan. Na kanino ang kaligtasan? Gawa 4:12. At sa kanino mang iba, walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa sukat na nating ikaliligtas. Yan ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, dito, mga kapatid, ay nananawagan ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na ang sino mang sumampalataya, sabi dito sa talata, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ho, mga kapatid, nananawagan kami kayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Sa panahon ngayon, mga kapatid, na marami ng lindol sa iba't ibang mga dako katulad ng sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo 24, talatay 7, na magkakalindol sa iba't ibang dako, ito ang senyales ng muling pagparito ng ating Panginoon. Hindi pa uli ang lahat, mga kapatid. Dalangin namin na kayo ay matuto sa ating ginawang pag-aaral, at maitaas ang ating Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, maliwanag ho sa Biblia, ang sagot ng ating kapatid, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. Ano sagot niya? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang sabi niya pa, yung mabubuting gawa, ang Diyos ang naghanda, hindi tayo.
Sa madaling salita, mga kapatid, pananampalataya pa rin. Kaya mga kapatid, kayo po'y sumampalataya na si Jesus ay inyong tagapagligtas. Diyos na tagapagligtas na ating hinihintay. Tito Ayun. Dr. Maraming salamat sa ating dalawang magigiting na debaters. Congrats parehos sa inyo. Siguro hayaan natin yung tao ang magpasya kung alin po yung matibay na itinindig o alin yung hindi matibay at alin pong aral ang kanilang narinig na dapat tanggapin o hindi dapat tanggapin, no? So ngayon po ay wala na po tapos na po yung ating debate. Dadako na lang tayo siguro sa pasalamatan natin o mayroon ba kayong invitation, i-endorse na mga platform na gusto po ninyo naming subaybayan. Siguro mauna na tayo kay Brother Dinmar. Bro Dinmar, meron kang 1 minuto, bro. Okay, yan. Magandang gabi muli sa ating lahat. Unang-una, papurihan natin at luwalhatiin ang ating Panginoon sapagkat siya lamang ang dapat maitaas sa sandaling ito, no? Siya ang unang pinasasalamatan natin sa karunungang kanyang ibiniyaya sa atin ngayong gabing ito. At gayon din mga kapatid, pinasasalamatan natin siyempre ang ating mga bisita at mga kaibigang Iglesia ni Cristo. Dito si Brother Sheen, si Brother Shelby at kanilang mga kasamahan sa Shield. At pinasasalamatan din natin ang ating tropa, ang Adventist Faith Defenders o yung ating mga tinatawag na guardians of the Three Angels Messages. Yan. At gayon din mga kapatid, no, pinasasalamatan natin si Pastor Dino sa kanyang pagmomoderate dito sa ating debate, no? So, yun po mga kapatid, patuloy po kayong mag-follow dito sa aming platform, Adventist Faith Defender. At lagi po kami naka-live, pwede po kayong magtanong dito at pwede rin kayong sumama sa aming praise and worship devotional mga kapatid, no? So yun lamang at nawa ang Panginoon ang mapapurihan at kayo pagpalain magpakailanman mga kapatid, mga kaibigan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Okay, maraming salamat Brother Dinmar. Dadako din tayo sa pagpapasalamat invitation ni Brother Sheen. Brother Sheen, meron ka rin pong 1 minuto. Ayan, maraming salamat po. Unang-una sa tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama ng Panginoong Jesucristo, na hayag ang tunay na aral sa pagkakataong ito. Ano po? At pangalawa, salamat po kay Kuya Denmar sa magandang usapan. At sa lahat po ng mga nagbigay ng comment, salamat po sa inyo, pambihira. Oo. Tsaka sa lahat po ng nagko-congrats, hindi ko na kayo maisa-isa. Salamat po sa inyo. Sa platform na ito, maraming salamat. Muli po ako si Sheen.